Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon. Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Hanap mo ba ay balita? Mga kwentong magpapatibok sa puso? Katatakutan? Kahit ano ang gusto mong pakinggan, meron dito niyan sa Spotify podcasts ng DZMM. Maging una sa balita, public service, pati sa entertainment. Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake na balita. DZMM Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service. Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa Pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression,
wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar. Meron po siyang parang maliit na bukol. Siya po ay diagnosed na osteosarcoma. Ito po ay nagkakaroon ng bukol sa buto, nagkakaroon ng nawawala ang kanyang function. Now, Manilin, ano ba ang ating kailangan? Ang po namin ay blood donor po ng platelet po para sa operasyon po niya bukas. Makakausap natin si Manling Mariposque para ikwento sa atin ang naging matagumpay na operasyon ni Franz. Masaya po siya ngayon kasi nawala na po yung masakit sa paa niya, na matagumpay po yung operasyon niya. Kaya po ako ay tuwang-tuwa bilang tita. Radyo Patrol sa Istrenta, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. Radyo Patrol sa Istrenta, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino! Hoy! Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalit at maglilingkod kasama ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras! Alas 4 na po na madaling araw. Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumarastyada, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ngayon po ay Miyerkules, July 30, 2025. Narito ba nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Presyo ng LPG nakaambang i-rollback sa pagpasok ng Agosto. 12 pulis na umanisangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Sinampahan ng mga kasong administratibo. DOJ may bagong testigo sa kaso ng missing sabungeros. Patay sa pananalasa ng mga bagyo at habagat umakyat sa 34, halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura lumobo sa higit 9 bilyong piso. 9 na Pinoy seaman ng barkong lumubog sa Red Sea hawak ng mga rebeldeng Houthi.
Sa lalawigan, bayan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng kalamidad. At sa balitang sports, PBA MVP Junmar Fajardo tiniyak po na maglalaro sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Magandang morning kamamilya, ngayon po ay Miyerkules. Kami po inyong mga kasama ngayong Wednesday morning. Kompleto pong 2 pogi. Siyempre, palagi po yan. Sangka pa. Ako po si Radyo Patrol, Steve Raz. Good morning! Ako naman po si Radyo Patrol, Robert Mano. Magandang morning! Siyempre po, para sa ating benamanong balita, alamin po natin yung magiging lagay ng panahon sa maghapon. Magiging mainit ba, makulan o sakto lamang? Ulan. Panahon. Usapin po natin si Ma'am Chanel Dominguez, ang pag-asa weather forecaster. Good morning, Ma'am Chanel. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din sa mga taga-subaybay natin para po sa ating weather update. Sa ngayon, wala naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng makaapekto dito sa ating bansa. Pero inaasahan pa rin natin patuloy na pag-iral ng southwest monsoon dito sa buong bansa natin. Kaya asahan pa rin po natin yung mga pabugso-bugsong pag-ulan dito sa may Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra at Benguet. Asahan naman po natin magiging maulap ang ating papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila, Central Luzon, rest of Cordillera Administrative Region, rest of Cagayan Valley at Rizal. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan po natin magiging ang bahagya hanggang sa maulap ang ating papawirin, pero may mataas din po yung tsansa ng mga pag-ulan lalo na sa madaling araw, sa hapon at sa gabi. Dulot pa rin naman ito ng southwest monsoon. Para po dito sa may Bicol Region, Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao, asahan po natin magiging mainit po yung kanilang umaga hanggang tanghali po. Kaya iba yung pag-iingat po para sa mga kababayan po natin, dala po ng pananggalang para sa init at mga pag-ulan din po pagdating sa hapon at sa gabi. Meron din tayong nakataas na gale warning dito po sa seaboards po ng Batanes, Babuyan Islands at northern coast po ng Ilocos Norte. So, ingat lang po sa mga kababayan po natin, lalo po may mga sasakyang maliit pang dagat at delikado po pumalaot dito po sa nasabi po nating coastal waters. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, isang katanungan lang po, kahapon in fairness walang ulan, ngayong morning walang ulan, tapos kahapon naramdaman natin yung init dito sa Metro Manila. Tuloy-tuloy na ho ba ito? Ay, inaasahan po natin, meron pa rin po tayong mga paminsan-minsan pag-ulan pa rin po dito sa may Metro Manila po. Pero inaasahan po natin sa mga susunod na araw, improving weather na po tayo. So, magiging mainit naman po ulit yung ating panahon po, lalo na po sa umaga at tanghali. Okay, Ma'am Chanel, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Yan po si Ma'am Chanel Dominguez, ang Pag-asa weather forecaster. DZMM Numero 1 sa aksyon. Oras natin, 4:05 na madaling araw. Good news tayo mga kapamilya. Nakaamba ang rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG sa Biyernes, August 1. Sa pagtaya po ng kumpanyang Regasco, posibleng piso kada kilo ang rollback sa presyo ng LPG. Pero maaaring pumalo sa mahigit 2 piso kung magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo nito sa world market. Bukas malalaman ang magiging pinal na contract price ng LPG. Pero posibleng tumaasa ang presyo ng LPG pagpasok naman ng Burr months dahil magsisimula na mag-imbak ang mga bansa na may winter season. Samantala, kuha muna tayo ng report ng ating Radyo Patrol! Department of Agriculture bibili ng bigas sa mga magsasaka para sa 20 pesos kada kilo ng bigas na programa po ng gobyerno. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang. Hatid ni Radyo Patrol, Christian, your source, Yosores. Christian. Inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na gamit ang dagdag na pondo, plano nilang bumili ng bigas sa mga magsasaka para patuloy na makapagbenta ng 20 pesos per kilong bigas sa publiko. Mas malaking porsyento naman ng mga bibilhing bigas ang ibibenta sa mga palengke sa halagang 38 hanggang 42 pesos per kilo para magkaroon ng subsidiya ang murang bigas.
Sa post-SONA discussion, sinabi ng kalihim na 15 milyong pamilya o 60 milyong Pilipino mula sa low to middle income sector ang target pang mabentahan ng murang bigas sa susunod na taon. 18 bilyong piso anya ang inisyal na subsidiya ng gobyerno para sa pagpapalawig ng programa sa 2026. Ayon sa kalihim, makatutulong din sa epektibong pagpapalawig ng programa sa 20 pesos per kilong bigas kung maaamyendahan na ang Rice Tarification Law at may ibabalik ang regulatory power sa bigas ng National Food Authority. Matatanda ang sa kanyang SONA noong Lunes, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilulunsad na sa buong bansa ang programa sa murang bigas at maglalaan ng 113 million pesos na pondo para mapalakas pa ang mga programa ng Department of Agriculture. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Basta AM. Alas 4:08. Halos 7 milyong customer ang apektado ng umunoy palpak na serbisyo sa tubig ng Prime Water na pag-aari ng pamilya ni dating Senate President Manuel Villar. Sinabi ni Local Water Utilities Administration Administrator Jose Moises Salonga na 20 water district ang gusto nang kumalas sa kasunduang pinasok sa Prime Water. Ayon kay Salonga, kawalan umano ng investment ang dahilan ng Prime Water kaya't bigo ito tumupad sa joint venture agreement sa mga water district na maayos na serbisyo ng tubig sa mga customer nito. Kinwestiyon din ni Salonga ang kabagalan ng Prime Water na tugunan ang mga reklamo ng milyong-milyong customer nito na umaaray sa palpak na serbisyo ng naturang water concessionaire. Nakapagtatakaan niya na patuloy ang paniningil ng Prime Water sa mga customer nito pero bigo pa rin na mapaganda ang kanilang serbisyo. Dagdag pa ni Salonga, prioridad ng luwa na mabigyan ng sapat na supply ng malinis na tubig ang mga Pilipino at papanagutin ang mga water concessionaire at water district na palpak ang serbisyo. Matatandang ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na pananagutin ng mga water district at kumpanya na palpak ang serbisyo ng tubig sa kanilang mga customer. Basta AM. Dismayado rin ang grupong Digital Pinoy sa hindi pagbanggit ni Pangulong Marcos Jr. sa issue ng online gambling sa kanyang SONA noong pong Lunes. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Digital Pinoy Convener Ronald Gustilio na ikinagulat nila na hindi ito natalakay ng Pangulo sa kabila ng mga pahayag ni Marcos at Malacanang kaugnay sa online gambling. Dalawa lang anyang inaasahan nila na magiging polisiya ng gobyerno: ang total ban sa online gambling o mas mahigpit na regulasyon. Nag-endorso rin ang Digital Pinoy sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng listahan ng karagdagang 29 na social media influencers na nag-endorso ng online gambling. Una nang nagsumite ang grupo ng 20 pangalan ng social media influencer na nag-endorso ng online gambling. 4 sa mga ito ang na-take down. Ilang mambabatas at maging ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang nadismaya sa hindi tinalakay ng Pangulo ang online gambling sa kanya pong SONA. Matatanda ang tinawag ng CBCP na bagong salot na sumisira sa lipunan ng online gambling. Sinabi naman ni Finance Secretary Ralph Recto na magkakaroon pa rin ng paghihigpit sa online gambling at pinag-aaralan niya ang pinakamainam na regulasyon. Kabilang dito ang taasan ng license fees sa online gambling companies. Basta AM. Iniimbestigahan at minamonitor ng Department of Public Works and Highways ang mga kasalukuyang flood projects para alamin kung may anomalya sa mga ito. Matatanda ang binatikos si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang umano'y substandard na flood control projects at mga opisyal na tumatanggap ng kickback. Inatasan din ng Pangulo ang DPWH na magsumite ng listahan ng flood control projects at nangakong isa sa publiko ito. Sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na may listahan sila ng mga flood control project na tapos na at kailangang tapusin. Minanalang niya ng kansalukuyang administrasyon ng problema sa pagbaha. Siniguro naman ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na patas ang magiging pagsusuri sa mga flood control projects. Samantala, kuha tayo ng report sa ating Radyo Patrol. MMDA ipinagmalaki ang 3 positibong audit report mula sa COA kasunod ng utos ng Pangulo sa kanyang SONA na suriin ang lahat ng flood control projects.
Naritong balitang kumpirmado sigurado mula sa MMDA atid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly. Ipinagmalaki ng Metropolitan Manila Development Authority ang 3 positibong report mula sa Commission on Audit, kabilang ang pagtanggap ng unqualified opinion sa kanilang financial reports sa loob ng 6 na sunod-sunod na taon. Ayon sa MMDA, natanggap nila ang reports bago pa man ang sona ng Pangulo kung saan binanggit nitong may nangyayaring korupsyon kaya palpak ang flood control projects na nagdulot ng malawakang pagbaha sa ilang parte ng Metro Manila kamakailan. Kabilang sa mga kinilala ng COA ay ang matagumpay na implementasyon ng mga flood control projects batay sa Citizen Participatory Audit kung saan iniulat ang pagbaba ng pagbaha sa Metro Manila. Mula 43% noong 2020, bumaba sa 23% ang mga kaso ng pagbaha na umaabot sa baywang hanggang dibdib. Tumaas naman sa 82% ang public satisfaction sa flood mitigation efforts ng ahensya. Kasama rin umano sa pinuri ay ang Metro Manila Flood Management Project Phase 1 kung saan kinilala ang maayos at tapat na pamamahala ng pondo para sa mga proyekto sa basura at pagbaha. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Don Artes, patuloy ang regular na inspeksyon at maintenance sa 71 pumping stations. Hinikayat din niya ang publiko na maging disiplinado sa pagtatapon ng basura para makatulong sa solusyon sa pagbaha. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM, DZMM. Oras natin alas 4:14 na madaling araw, nakukulangan ang bagong alyansa Makabayan o Bayan sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulo Marcos Jr. Sinabi ni Bayan President Renato Reyes Jr. na maraming isyu ang hindi natalakay tulad ng panukalang aumento sa sahod ng mga manggagawa. Hinala ni Reyes, posibleng ito'y dahil haharangin muli ng administrasyon ang anumang isusulong na panukala sa legislated wage hike. Duda rin ang Bayan sa pahayag ng Pangulo na papanagutin ng mga tiwaling opisyal sa ilang proyekto ng pamahalaan. Sinabi rin ni Reyes na hindi ibinida ng Pangulo sa kanyang sona ang taripang ipinataw ng Amerika sa mga produktong galing sa Pilipinas dahil patunay ito na hindi pantay ang relasyon ng dalawang bansa. Basta AM, DZMM. Issue sa Human Rights at International Criminal Court ang naging kulang umano sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Sinabi sa DZMM ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na walang binanggit tungkol sa the right to life sa kabila ng patuloy pa ring patayan sa war on drugs at mga police operation. Kahit anya ikatwira ng administrasyon na kaunti na lang ang naitatalang napapatay sa kumpanya o sa kampanya kontra droga, dapat pa rin panagutin ng mga pulis. Samantala, kumpiyansa si Conti na matutuloy ang confirmation of charges hearing kay dating Pangulong Duterte sa September 23 para sa kasong crimes against humanity. Sa kabila ito ng pahiwatig ng defense team ni Duterte na may crucial silang impormasyon na posibleng pagpaliban ng confirmation of charges. Git ni Conti, libre namang mangarap pero mahirap paniwalaan ang impormasyon kaya tuloy pa rin ang kanilang paghahanda. Muli ng pinayagan ng ICC ang hiling na ipagpaliban ang pagdesisyon sa hirit na interim release ni Duterte hanggang hindi na makuha ang mga kailangang dokumento para sa mosyon. Basta AM, MM. Isa pang report ng ating Radyo Patrol. 12 pulis ay tinuturong responsable sa pagkawala ng mahigit 30 sabongero, sinampahan ng mga kasong administratibo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene. Formal nang sinampahan ng kasong administratibo ng National Police Commission ang 12 pulis na isinasangkot sa kaso ng mga missing sabongero. Ayon kay Inspection, Monitoring and Investigation Service Staff Service Director Edman Pares, kabilang sa mga kinasuhan ay si Police Colonel Jacinto Malino Jr. para sa kasong grave misconduct, grave neglect of duty at conduct of unbecoming of a police officer. Habang grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang isinampa laban sa 11 iba pang mga pulis na kinaibilangan naman ni Police Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa.
Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Director Commissioner Rafael Calinisan, patadalhan ng summon ang naturang mga pulis para kuhanan ng pahayag ukol dito. Pagkatapos ay magkakaroon ng pagdinig at saka maglalabas ng hatol ang korte. Kapag napatunayang guilty, posibleng maparusahan ng suspension, demotion o di kay pagkakasibak sa serbisyo ang naturang mga pulis. Samantala, nagbabala naman si Calinisan sa lahat ng mga nagbabalak na makipag-areglo sa kanilang ginagawang investigasyon dahil hindi anya bayaran ang NAPOLCOM. Sinabi naman ni Calinisan na bukod sa naturang mga pulis, mayroong iba pang mga kilalang personalidad ang nahahagip din ng kanilang investigasyon na posibleng may kinalaman din sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Samantala sa parem naman ng DZMM, nagpasalamat ang isa sa mga kamag-anak ng nawawalang sabungero sa pagsasampa ng kaso ng NAPOLCOM. Umaasa ang kapatid ni Ricardo Lasco na si Cha Lasco na mahahatulang guilty ang mga akusadong pulis at susunod na anya ang pagsasampa ng mga kasong kriminal. Nagpasalamat si Lasco kay Pangulo Marcos Jr. at sa iba pang opisyal ng gobyerno sa pagtututok sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Naniniwala si Lasco na makakamit nila ang hustisya sa paghawak ng kaso ng kasalukuyang administrasyon kumpara niya sa dating administrasyon na walang ginawang aksyon sa kanilang kaso. Basta AM, DZMM. May bagong testigo ang Department of Justice sa kaso ng mga nawawalang sabungero o sa mahigit 30 sabungero. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na may hawak o ng mga ebidensya ang bagong testigo na susuporta sa mga unang ibinunyag ng whistleblower na si Julie Patidongan. Dagdag pa ni Remulla, pinasibak niya sa pwesto kay PNP Chief General Nicolas Torre III ang isang service commander. Ito'y dahil may mga pagdududaan niya sa mga aksyon ng ilang pulis sa pag-iimbestiga sa kaso. Tiniyak din ng kalihim na nagpapatuloy ang paghanap sa mga nawawalang sabungero na umano'y pinatay at tinapon sa Taal Lake. Basta AM, DZMM. Samantala, naniniwala si Senate President Francis Escudero na wala ng dahilan para mag-convene ang Senate Impeachment Court matapos ideklara ng Supreme Court na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Babala ni Escudero, magkakaroon ng constitutional crisis kung susuwayin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Dagdag pa ni Escudero, dapat ipaubaya sa Senado ang pagresolba sa issue at hindi ang impeachment court. Nagkasundo mga senador na pagbotohan sa August 6 kung itutuloy ang paglilitis ni VP Duterte kasunod ng desisyon ng Korte Suprema. Sinabi ni Escudero na ito ang napagkasunduan sa isang caucus para mabigyan ng pagkakataon ng mga senador na mapag-aralan ang Supreme Court decision. Basta AM, DZMM. Inanunsyo kahapon sa plenaryo ng Senado ang committee chairmanship na hahawakan ng mga miyembro ng mayorya. Nakuha ni na Senators Francis Pangilinan at Bam Aquino mga inaasam nilang mga komite matapos sa mayorya. Pamumunuan ni Pangilinan ang Committee on Agriculture at Agrarian Reform habang si Aquino naman ang tatayong chairman ng Committee on Basic Education. Si Senator Rodante Marcoleta ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, gayon din ang Senate Trade, Commerce and Entrepreneurship Committee. Ang Senate Finance Committee ay pamumunuan naman ni Senator Sherwin Gatchalian. Si Senator Robin Padilla ang chairman ng Committee on Constitutional Amendments, Cultural Communities at Public Information and Mass Media. Inanunsyo na rin ang ibang komite na pamumunuan ng mga miyembro ng mayorya. Walang ibinibigay na committee chairmanship sa minority senators. Yan, partner, ay so far. Pero ang commitment ng leadership ay bibigyan pa rin. Kasi even the 19th Congress, may mga minority senators na binigyan ng committee. Halimbawa, Senator Rizal Tiveros, siyang umahawak ng 19th Congress ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Meron yan, meron at meron yan. So, kumbaga, inuna lang nilang bigyan yung
majority, and then mabibigyan sa dami ng committee ng Senado, partner. Kahit tinan mo, tatlo hawak nila, ganun karami yung committees dyan. May mga committee pa na hindi pa nabibigay ngayon, pero ang commitment, ibibigay yan sa minority. Sinong mag-a-assign? O, sa'yo to? Pinagbobotohan nila mga senador. So, ibig sabihin, magbobotohan ulit? Sila, oo. Inonominate yan sa plenary, inonominate kung sino. Okay. Tapos, kapag walang tumutol, di automatic siya na. Usually, syempre, nag-uusap na yung mga yan prior. Diba? Tapos, sa plenary, ayun. So, may iba pa, marami pa. May iba pa mga committee siya na ibibigay. Tapos, ayan, hahawakan din yan. Pero yung ibang nasa minority naman, halimbawa kasi ang minority leader, usually hindi yan binibigyan ng committee. Bakit? Kasi sa lahat ng committee, automatic member siya. Siya yung taga-check and balance So pwede siyang pumasok kahit anong hearing. Pupuntahan niya yan. Siya yung makikipag-debate din dyan. Pwede yan siyempre kasi minority leader automatic siya. Yung pag minority? Yes. Tapos, lahat? Tapos pwede din siya. Tapos usually kapag hearing ng mga ganyan, kapag minority leader ka, ikaw ang una sa mga nagtatanong. Ang galing. Ganon ang diskarte dyan sa Senado. Aside sa member ka, siyempre pwede ka rin maging chairman ng isang committee, di ba? Yun yung malinaw doon. Pwede ka rin chairman sa ibang committee, member ka. Pwede ka rin 2 chairman, 3 chairmanship ang hawak mo. Depende kung anong ibibigay sa iyo. Abangan natin yan kasi so far yung member ngayon ng minority, 5, di ba? Yan natin yan. Ako na pala, samantala, kuha muna tayo ng report ng ating Radyo Patrol. House Speaker Martin Romualdez isinulong sa 20th Congress ang ilang reforma sa Kamara kabilang ang pagbubukas ng bicameral budget deliberation sa publiko. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam. Sa kanyang talumpati sa plenary session kahapon, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na hindi lamang bubuksan ang 20th Congress para sa mga mamamayang magbantay ng budget dahil mapapanood din ang lahat ng talakayan sa TV o online. Narito ang bahagi ng kanyang talumpati. We will open the bicameral conference to civil society observers because transparency is not just a value, it is a weapon against corruption. We will allow the participation of watchdogs in all budget deliberations from committee to the plenary. Paiigtingin din ang oversight functions ng Kamara at magsasagawa ng mid-year performance review sa mga ahensya ng pamahalaan para matukoy at mahabol ang umunoy mga nagsasayang ng pondo o nagiging pabaya sa kanilang trabaho. Hindi rin otomatikong igagawad ang nakalaang pondo at sa halip ay ibabatay ito sa performance ng mga ahensya. Bilang tugon naman sa naging panawagan ng Pangulo nitong Lunes sa SONA, maglulunsad ang Kamara ng komprehensibong congressional review sa infrastructure projects at paggamit sa pondo para matukoy ang policy gaps. Kabilang sa mga imbestigahan ng ghost projects, bloated contracts at iba pa. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Radyo Patrol. Yun! Oras natin, partner. 4:25 na ng madaling araw. Napakabilis. Napakabilis. Gising bangon na po. Magandang morning po sa mga nakikinig. Nanonood na po sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Magandang morning po. At so far, medyo maayos yung panahon ngayon. Sana po kahapon nga, mainit-init na. Mainit-init na, oo. At dahil po dyan, syempre, hindi po namin kayo makakalimutan kamustahin. Kaya po mag-message na po kayo sa aming Viber number. Aming Viber number na 0919-278-3000. Ulitin nga natin, anong number daw? 0919-278-3000. Hindi naman kami galit, pero para lang magising kayo at marinig niyo yung aming numero. Mamaya po kami ni Kuyang Partner ay babate at kakamustahin po kayo. Araw-araw namin kayong kinakamusta. At babate rin kami ng happy birthday mamaya kay Tita Lina. Oo, sige mamaya Tita Lina. Happy birthday mamaya. Mamaya ka na ni babate. Mamaya. Happy birthday. Abangan po sa aming pagbabalik. Iloilo City, inirekomendang isailalim sa state of calamity. Magsasaka na tagana ng nabuwal na puno sa Quezon Province, patay. Yan at iba pa mga balita mula sa mga lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape. Sarap po. Kape. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan,
Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa Pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Rastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Oras po natin for 4:29 na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Presyo ng LPG nakaambang i-rollback sa pagpasok ng Agosto. 12 pulis na umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabongero, sinampahan ng mga kasong administratibo. DOJ may bagong testigo sa kaso ng missing sabongeros. Patay sa pananalasa ng mga bagyo, habagat umakyat na sa 34, halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura, lumobo sa higit 9 bilyong piso. 9 na Pinoy seaman ng barko lumubog sa Red Sea, hawak na ng mga rebelding Houthi. Sa oras po natin alas 4:30, eto po muna. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan. Saan pong ulat kalusugan? Ipinagmalaki ng Department of Health o DOH na matagal nang gumagana ang zero balance billing o libreng hospital bill sa mga ospital na pinapatakbo ng kagawaran na tinukoy ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Sinabi sa DZMM ni Health Secretary Ted Herbosa, kabilang dito ang mga miyembro ng Batawid Pamilya Pilipino Program o 4Ps at mga indigent na walang binabayaran sa pagpapaospital at ngayon ay palalawakin na para sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Ayon pa sa kalihim, sa 87 na ospital sa ilalim ng DOH, 4 na po rito ang air-conditioned na ang mga ward at walang babayaran ng mga miyembrong mako-confine. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Wednesday morning. Agri-Balita. Agri-Balita. Good morning! Para po sa ating Agri-Balita, magandang umaga sa ating mga kaserbisyo magbubukid at maging isda. Good morning! Ipapatupad po ng lalawigan ng Iloilo ang System Enhancement for Rice to Booster Increase and Sustains Gains Onwards o serbisyo.
sa ikalawang taniman ngayong taon upang suportahan ang 20 pesos per kilo na bigas na programa ng ating pong gobyerno. Ayon kay Heron Magbanwa ng Provincial Agriculture's Office, magbibigay ng input subsidy sa mga magsasaka na babayaran sa pamamagitan naman ng palay. Ang 1/3 ng ani ay ibebenta sa 20 pesos per kilo habang 2/3 ay sa regular na presyo upang tustusan ang subsidy. Pilot area ng programa ang ilang bayan ng Iloilo na sasaklaw sa mahigit 3,000 hanggang 4,000 hektarya, kabilang ang Pototan, Zaraga, Dingle, Mina at Kabatuan. Maglulunsad din ng 20 pesos per kilo na bigas sa Agosto para sa mahigit 9,000 pamilya na may malnourished na mga bata. At yan ang ating agribalita. Muli, magandang madaling araw sa ating mga kaserbisyo magbubukid at mangingisda. Kaka, mayababag, sangkay. Morning! Maupay na aga. Pinagsalita na. DZMM, numero 1 sa aksyon. Oras po natin, 4:33 na po na madaling araw. Kuha po tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Bayan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro nagdeklara na rin ang state of calamity. Naratang balitang kumpirmado sigurado mula sa Occidental Mindoro at hindi Radyo Patrol, Noel Alamar. Noel? Nadagdagan pa ang mga lugar sa Occidental Mindoro na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng matinding pinsalang iniwan ng habagat ng mga bagyong Krising, Dante at Emong. Inaprobahan ng sangguniang bayan ng Abra de Ilog ang resolusyon na humihiling na mapailalim sa state of calamity ang munisipalidad para magamit na ang calamity fund at mapabilis ang pagdugon sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan, gayon din ang rehabilitasyon ng mga napinsalang infrastruktura. Batay sa data ng Public Information Office ng Abra de Ilog, nasa 5,137 families o kutambas ng 20,095 na individual ang naapektuhan ng kalamidad. Maraming bahay din ang napinsala at malawakan ang sakahang nawasak, ngayon din ang mga kalsada at mga pampublikong infrastruktura. Sa inisyal na datos, nasa higit 25 milyong piso ang halaga na naging pinsala sa Abra de Ilog. Ang Abra de Ilog na ang ika-4 na bayan sa Occidental Mindoro na nagdeklara ng state of calamity kasunod ng Mamburao, Santa Cruz at Sablayan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Noel Alamar. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Samantala, isininalim na rin sa state of calamity ang La Trinidad, Benguet dahil sa pinsalang idinulot ng mga bagyo at habagat. Sa report ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, halos 30 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa naturang bayan. Inirekomenda ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council na ideklara ang state of calamity sa lungsod dahil sa epekto ng habagat mga bagyong Krising, Dante at Emong. Ayon kay Mayor Raisa Treñas, suportado niya ang rekomendasyon at makikipagtulungan sa sangguniang panglungsod para mapabilis ang pag-aproba. Batay sa datos ng CDRRMC, mahigit 50,000 individual ang apektado ng baha at storm surge. Naaprobahan din ang paggamit ng mahigit 21 milyong pisong Quick Response Fund na ilalaan naman para sa relocation sites, tulong pagkain at binhi para sa mga apektadong magsasaka. Tatalakayin ang sangguniang panglungsod ng deklarasyon ngayong pong araw. Sa Bulacan, patay ang 2 lalaki sa magkaiwalay na insidente ng paggalunod sa Bulacan na nasa ilalim ng state of calamity dahil sa mga bagyong Krising, Dante at Emong, kasabay ng habagat at pagtaas ng baha. Kilala ng pulisya ang isa sa mga biktima na si Kenneth Rendon, 22 taong gulang. Ayon sa pulisya, nawala si Rendon habang naging isda sa ilog noong linggo at natagpuan ang kanyang katawan noong Lunes na ng umaga. Samantala, natagpuan ding patay noong Lunes ng umaga si Vicente Melo, 67 taong gulang, sa loob ng kanyang binang bahay sa Barangay Francis sa bayan ng Kalumpit. Unang nai-report na nawawala ang naturang biktima. Sa probinsya naman ng Quezon, patay ang 48 taong gulang na magsasaka matapos madaganan ng nabuwal na puno ng niyog sa Barangay Bukaw sa Bayan Puyan ng Polillo.
Kinilala ng pulisya ang biktima na si alias Andrew na namatay sa ospital dahil sa cerebral hemorrhage. Ayon po sa ulat, nag-aani ng niyog si Andrew at 3 iba pa nang biglang nabuwal ang puno at tinamaan ng biktima na agad nitong ikinamatay. Pasada Probinsya. Higit 1 milyong pisong halaga ng droga na kumpiska sa magkahiwalay na operasyon ng PNP at PIDEA sa Bicol. 8 arestado. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Bicol, hatid ni Jonathan Maestrado. Jonathan. Tumimbang ng higit 174 grams ang 1.1 milyong pisong halaga ng shabu na nakumpiska ng Camarines Norte Provincial Drug Enforcement Unit at PIDEA sa 3 inaresto sa buy-bust operation sa Barangay Katsuan sa Kapalonga. Nakumpiska rin sa mga lalaking sospek ang sasakyang gamit sa mga illegal na transaksyon. Bukod sa pagtutulak ng droga, natuklasan ng otoridad na nagtatrabaho ang mga sospek bilang lineman at driver habang ang isa ay parcel scanner sa Bulacan branch ng malaking online shopping company. Samantala, 5 individual naman ang arestado sa buy-bust operation ng PIDEA Albay sa Barangay Orosite, Legazpi City. Nakumpiska sa nabuwag na drug den ang higit 50 gramo ng shabu na nasa 300,000 piso ang halaga. Nasampahan na ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Jonathan Maestrado. Maraming salamat, Jonathan Maestrado. Pasada Probinsya. Isang lalaki sa Nueva Vizcaya sugatan matapos tagain ng kanyang kabarangay. Abay, bakit? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Vizcaya, atid ni Haris Julio. Haris, bakit nga ba? Malalim na sugat sa likod ang natamo ng 25 anyos na magsasaka sa Sitio Mabo, Barangay Bioy, Kasibu, Nueva Vizcaya matapos siyang tagain ng kabarangay. Sa investigasyon, sumugod ang 29 anyos na suspect sa bahay ng biktima para komprontahin. Sinasabing nagalit ang suspect dahil sa pagkuha umano ng biktima sa trellis o balag ng halaman sa kanyang bukid. Dahil sa layo ng lugar, inabot ng 3 oras bago nakaresponde ang mga pulis kaya hindi agad nahuli ang suspect na voluntaryo namang sumuko makalipas ang ilang araw. Nasampahan na siya ng reklamong frustrated homicide. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Haris Julio. Maraming salamat, Haris Julio. DZMM, numero 1 sa aksyon. Sa Ilocos Sur, patay ang 38 taong gulang na magsasaka na matapos pagsaksakin ng 65 anyos na ama sa bayan ng San Emilio. Dead on arrival sa ospital ang biktimang si Zaldi Calang habang naaresto ang suspect na si Johnny. Lumalabas sa investigasyon, galing inuman si Calang nang makasagutan ng ama. Sinakal ng suspect si Johnny na dumampot naman ang kutsilyo at pinagsasaksak ang anak. Pasada Probinsya. Motorcycle rider patay matapos sumalpok sa elf truck sa La Trinidad, Benguet. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Benguet, atid ni April Rafales. April. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang nagmomotorsiklo na sumalpok sa isang elf truck sa La Trinidad, Benguet, Martes ng hapon. Batay sa investigasyon, patungong Palmville, Puguis ang elf truck nang bumangga sa kaliwang bahagi nito ang motorsiklong walang plaka na lumipat sa kabilang linya ng kalsada. Dahil sa lakas ng salpukan, tumilapon ang motorsiklo at ang rider sa kalsada. Naisugod pa ang biktima sa Benguet General Hospital pero idineklarang dead on arrival dahil sa tinamong matinding traumatic brain injury. Dinala naman ang truck driver at ang kanyang sasakyan sa tanggapan ng La Trinidad Traffic Division para sa karagdagang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, April Rafales. Maraming salamat, April Rafales. Sa Capiz, sugatan ng isang lalaki matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo sa barangay Baliwagan sa Roas City. Lumalabas ng eskinita ang isang motorcycle rider nang kasabay dumating ang biktima at isang van. Pinaniniwala ang nag-aalangan ng biktima sa paparating ng motorsiklo dahilan para mawalan siya ng balanse at dumula sa kalsada. Dumulong pa ng ilang metro ang biktima at munti pang masagasaan ng van. Agad siyang isinugod ng mga rescuers sa ospital dahil sa sugat sa ulo at ibang bahagi ng kanyang katawan.
Sugatan naman ang 15 pasahero matapos mawala ng kontrol at bumaliktad ang pampasaherong bus sa National Highway sa Bilar, Bohol. Patungong Tagbilaran City ang bus mula sa bayan ng Carmen ng maaksidente. Ayon po sa pulisya, nawala ng kontrol sa manibela ang driver na si Jernel Alcantara habang tinatahak ang isang matarik at kurbadang kalsada. Agad naman dinala sa mga ospital sa Tagbilaran ang mga sugatang pasahero habang sumuko sa mga pulis ang driver. Oras po natin, 4:42 na madaling araw. Abangan po sa aming pagbabalik. Makeup classes, ipapatupad ng Department of Education. At Pinoy Siban, pinatawan ng 18 taong pagkakabilanggo sa Ireland. Dahil po yan sa cocaine smuggling. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4. Kape. Kape. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon. Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Rasyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita! 4:45 na po na madaling araw, balikan po natin. O tuloy-tuloy pa rin pong balitaan dito sa Radyo Patrol Balita alas 4. 34 na ang napaulat na namatay sa pananalasa ng magkakasunod na bagyo at habagat. Sa report ng NDRMC, 18 ang nasugatan at 7 ang nawawala. Mahigit 1.8 million na pamilya o halos 6.7 milyong individual ang naapekto ng kalamidad. Lumabas sa mahigit 9 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Samantala, kuha tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Mga isda sa Cavite na apektado ng nagdaang mga bagyo at habagat na nawagan ng karagdagang ayuda. Daritong balitang kumpirmado sigurado mula sa Cavite at ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus. Umaaray ang mga mangingisda sa siyam na coastal municipality ng Cavite dahil sa kawalan ng kita. Dulot na nagdaang habagat na pinalakas pa ng 3 bagyo.
Ayon kay Ari Soledad, Provincial Coordinator ng Pamalakaya, Cavite, matagal nang hindi nakapalaot ang mga mangingisda sa lalawigan bunsod ng sama ng panahon, kaya halos maubos ang kanilang kakaunting ipon. Kaya nananawagan ang mga mangingisda sa mga apektadong komunidad sa Cavite tulad ng Rosario, Noveleta, Tanza at Bacoor ng karagdagan tulong pinansyal at ayuda mula BIFAR at DSWD para makapagsimula ulit ng kanilang hanap buhay. Sa pinakauling datos mula Cavite PDRRMO, halos 4 na mangingisda ang apektado sa nagdaang kalamidad habang aabot sa halos 6 na milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng pangingisda sa Cavite. Pero sinabi ni Soledad na underreported ito dahil mas mataas ang tunay na bilang ng mga rehistradong mangingisda sa lalawigan na naapektuhan ng habagat. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Zeus. Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Magpapatupad ang Department of Education ng make-up classes para makabawi ang mga estudyante sa mga nawalang aralin matapos ang sunod-sunod na class suspension dahil sa masamang panahon. Sinabi ng Education Secretary Sani Angara na magiging decentralized ang pagpapatupad ng make-up classes para makapagdesisyon ng mga paaralang batay sa kapasidad ng mga guro at mag-aaral. Paliwanag ni Angara, pwede magdagdag ng oras sa klase tuwing weekdays, magkaroon ng klase tuwing Sabado. Isa pang report nating Radyo Patrol. Siyam na Pinoy sailors na tripulante ng luwag na MV Eternity Sea hawak na ng mga rebeldeng Houthi. Naritong balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Halid ni Radyo Patrol, Marlene Padieros Mars. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na hawak na ng Houthi rebels ang siyam sa 21 tripulanteng Pinoy na kabilang sa mga sakay ng lumubog na MV Eternity Sea sa Red Sea nitong Hulyo. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakikipag-ugnay na sila sa DFA at maging sa pamilya ng mga biktima para sa pagsagip at ligtas na pagpapauwi sa kanila sa bansa. Una nang napaulat at 3 tripulanteng Pinoy din ang nasawi habang may isa pang nawawala na pareho pang bineberipika ng ahensya. Aminado naman si Kakdak na nagiging pahirapan sa kanila ang pagberipika dito dahil sa paglubog ng naturang barko. Tiniyak naman ng DMW na patuloy ang pakikipag-ugnay nila sa pamilya ng mga biktima, gayon din ang paghatid ng tulong ng pamahalaan para sa kanila. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Samantala, umapila ang may-ari ng barkong MV Eternity Sea na Cosmo ship sa mga Houthi na palayain ng mga biyag na tripulante para makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Iginagalak ng Cosmo ship na buhay ang mga nawawalang tripulante ng barko matapos sinabas ng mga Houthi ang video ng mga hawak na tripulante. Sinabi ng Cosmo ship na prioridad nila ang kaligtasan ng mga tripulante at ginagawa nila ang lahat para mapalaya ang mga ito. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na isang Filipino seaman ang hinatulan ng 18 taong pagkakabilanggo sa Ireland dahil sa umano'y cocaine smuggling. Sa report ng Philippine Embassy sa Dublin, kabilang ang Pinoy seaman sa 6 na tripulante ng Panamanian flagged carrier na MV Matthew dahil sa umano'y tangkang pagpupuslit na mahigit 2 tonelada dami ng cocaine sa Ireland noong September 2023. Unang hinatulan ng 23 taon pagkakabilanggo ang Pinoy dahil siya umano ang may contact sa drug syndicate na nakabase sa Dubai pero napababa ang sentensya dahil sa magandang asal sa loob po ng bilangguan. Binigyan ng consular assistance ng Philippine Embassy ang naturang Pinoy seaman. Pinatawan naman ang 17 taong pagkakabilanggo ang iba pang tripulante ng MV Matthew. Sa Maynila naman, 100 pamilya nawala ng tirahan sa sunog sa Victor Lopez Compound sa Kapulong Street, Jampuyan sa Tondo. 30 bayang naabot, walang naitalang nasugatan sa sunog. Nahirapan ang bumbero na pulayin ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay at malakas ang hangin. Inalam pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmula ng sunog habang aabot sa 100,000 piso ang halaga ng mga naabong ari-arian. Lumikas sa covered court ng Barangay 93 ang mga nasunugan.
Namahagi na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga biktima. Diyan po naman sa Quezon City, 2 bahay na sunog sa Sitio Mendez, Barangay Baisa. 6 na pamilya ang apektado at inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng apoy. Ngayon din ang halaga ng pinsala. Walang naitalang namatay o nasugatan sa sunog. Arestado isang Chinese na iya matapos mahuling nagpapanggap bilang Pilipino na naman gamit ang Peking birth certificate, passport at special investigator's resident visa sa pangalang Kasia Palma Polikit. Sinampahan ng suspect na si Wang Shijun na reklamong paglabag sa immigration laws. Natuklasan ng NBI na pareho ang fingerprints ni Wang sa record ng NBI clearance na kanyang kinuha noong 2021 gamit ang tunay naman na pangalan. Iniimbestigahan na rin ang posibleng koneksyon nito sa gobyerno dahil sa pagbebenta ng electric vehicle sa mga LGU. Tumanggi magbigay ng pahayagan sa suspect. Ayon po sa NBI, maituturing na kapareho ito ng kaso ni dating Pambantarlac Mayor Alice Go. Yun na pala. Yun na pala yun. 4:52 na po na madaling araw. Good morning po. Attendance check sa ating Viber. May nag-message po. Unahin po natin. Ratsarahan natin to. Si Bernard Atienzo. Magandang morning mula po yan mga Bebe Pampanga. Si Romeo Aguda ng Calamba, Laguna. Marites David ng Bacolor, Pampanga. Si Teacher Maz ng QC. Si Tita Gemma Chico ng Rosario, Pasig. Si Maggie de Manzana ng Makati. Si Tita Nona Damian of course. Si Marinet Santiago ng Cabanatuan City. Si Ma'am Cherry Diaz ng Malabon. Si Fernando Olimpo naman po ng General Trias sa Cavite. Si Irish Acero ng Gingoog City, Misamis Oriental. Ninyo. At siyempre si Mr. Cheese ng Cagayan de Oro. At siyempre po, hindi pwede makalimutan partner, nangako tayo ng Happy Birthday! Tita Lina ho ng Plaridel, Ayun. Bulacan. Siguro ipapasyala naman siya ng mga ano anak ba niyan. ang masarap Last sa year, Bulacan? ipinasyal siya eh. Ay talaga. Ay, marami masarap sa Bulacan, iba-iba. Tita Lina ho, happy birthday po. Sana po may papansit dito. happy birthday. At syempre magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta ha. 630 kHz sa inyo pong AM band, sa mga nakatransistor radio, sa mga nakikinig sa mga radyo, gamit po ang kanilang mga sasakyan. Magandang umaga po na bumabiyahe ngayon. Abay, mag-iingat po tayo. Magandang umaga rin sa mga nakamonitor sa atin syempre via cable. Iba-iba po ang cable providers natin ha. Itanong nyo sa kanila nasaan yung DZMM Teleradio at syempre sa iWant at sa mga nasa Facebook at nasa YouTube. Magandang morning. Good morning Kiang, Ramil. Magandang morning. At syempre magandang morning din kay Kaloy Bautista, Banong, Connie de Guzman ng Bukawi, Bulacan, Jocelyn Palabrica, Jobert Paklibar. At magandang morning din si Warbis Dak. Magandang morning Rio Dizon. Good morning Romel Kilatan. Magandang morning Reynaldo Roque, Arnel Perez, Martinez family ng Santa Filomena, San Pablo City sa Laguna. Elmer Laudato ng Dasmariñas City sa Cavite. Magandang morning. Good morning din kay Mimi Giratori. Gemma Chico. James Ivan, magandang morning. Annalyn Algabre, magandang morning din. At syempre si Corazon Gadon ng Dasma Cavite, good morning. Romel Kilatan, Lenita Gonzales, aba, ang dami ha. Good morning din, syempre, kay Mina Goto ng Taytay Rizal. Magandang morning at magandang madaling araw din. Kilos Gising Bangon, JK. At syempre, good morning din, Nicolas San Andres. Sabi niya, happy day. Happy day. Dami natin partner viewers, 10,000 live viewers. Maraming salamat po sa pagtutok dito po sa aming YouTube channel. Siyempre po sa mga nakatutok sa Facebook page ng DZMM Teleradio. Abangan! Eto, si Cory Hilario, sabi niya, good Wednesday morning, Team Pogi, Sir Robert and Steve. Si Abangan, Marilo Abangan, magandang morning din po. Nga pala. Si Bonus, meron ba? Si Bonus? Abangan ng bonus. 4:55 na po na madaling araw. Dahil 4:55 na ito po muna. Mga balita sa labas ng bansa. Balita sa labas ng bansa, inukusahan ng Thailand ng Cambodia ng paglabag sa napagkasunduang tigil putukan ilang oras matapos magkabisa ang ceasefire. Ayon sa Thai military, itinigil nito ang pambobomba at rocket attack sa mga tropa ng Cambodia pero patuloy nilang pamamaril ng Cambodian soldiers. Depensa ng Cambodia Defense Ministry, wala umanong nangyaring bakbakan sa pagitan ng magkabilang panig mula ng ipatupad ng ceasefire.
Mahigit 30 ang patay at libo-libo ang lumikas sa ilang araw na bakbakan ng magkabilang panig sa Thailand-Cambodia border. Samantala, 30 naman ang patay sa ilang araw na malakas na pag-ulan at pagba sa Beijing at ibang bahagi ng China. Mahigit 80,000 residente ang inilikas, nasira ang baha o nasira ng baha mga kalsada at mahigit 100,000 kabahayan ang walang kuryente. Naglaan ng Chinese government ng $28 million na pondo para sa recovery effort at pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura. Showbiz! Balita! Alamin natin ang eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika every morning, Erica Balmes. Erica, anong latest? Chika morning, kapamilya! Eto na nga ang latest. Magbabalik pelikula na si kapamilya actor Daniel Padilla matapos ang maaksyong pagganap sa seryeng Incognito. Sa isang panayam, inamin ng aktor ang pinaghahandaang comeback na movie project na miss na anyang gawin. Umaasa naman ang aktor na magtutuloy-tuloy ang karera sa action scene kung saan siya kinilala bilang Outstanding Asia Star Award recipient sa Seoul International Drama Awards. Sa iba pa nating chika sa umaga, nagbigay-pugay naman ang Dreamscape Entertainment ng ABS-CBN sa yumaang Queen of Philippine movie na si Susan Roses sa kanyang kaarawan. Sa Instagram post, nagpasalamat ang Dreamscape Entertainment sa magagandang alaala at kabutihang iniwan ng movie icon. Habang si dating Senador Grace Poe, binisita rin ang puntod ng kanyang ina at nagdaos ng misa para ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang mga nagmamahal na kapamilya. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM. Maraming salamat, Erica Balmes. Sports Balita. Sa ating sports balita, PBA 8-time MVP Junmar Fajardo maglalaro sa Gilas, Pilipinas sa FIBA Asia Cup. Yan at iba pang sports balita. Ihati nating big man ng DZMM, Alfred Dalde. Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, maglalaro sa FIBA Asia Cup sa susunod na buwan si PBA 8-time MVP Junmar Fajardo. Sinabi ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na magpapahinga muna si Junmar bago sumabak sa training sa pagdating ng national team sa Saudi Arabia. Questionable naman kung maglalaro sa FIBA Asia Cup si TNT tropang 5G forward Calvin Oftana, bunsod ng mga injury na tinamo sa nakaraang PBA Philippine Cup playoffs. Nakatakdang labanan ng Gilas Pilipinas sa tune-up game ang Jordan team bago magsimula ang FIBA Asia Cup. Samantala, binigo ng Zeus Thunderbells ang Cherry Tigo Crossovers na otomatikong makapasok sa quarterfinals ng PVL on Tour. Tinalo ng Thunderbells ang crossover sa set score na 3-2. Dahil sa panalo ng Thunderbells, nakapasok sa quarterfinals ng PVL on Tour ang Creamline Cool Smashers. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM. Maraming salamat, Alfred Dalde. At yan na po mga balita ngayong Miyerkules, July 30, 2025. Tuloy-tuloy po kami napapanood sa cable, social media at Iwan TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Franz. Nagbabalita, anumang oras. Narinig din tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 6:30 sa Mega Manila. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo. Antemano, susunod na ronda pasada kasama si Danny Johnson Manabat. Bye! Happy Wednesday! Steve Raz, Robert Mano sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. DZMM Radyo Patrol.